kapag nasa world of spirit po tayo, yung harapin mo yung mundo ng mga kaluluwa, doon makikita mo sila, marami sila. At dahil nga energetic lang yung base pagdating sa the unknown world, ang katawan natin ay binubuo ng physical na katawan at kaluluwa. Kapag tinanggal po natin yung katawan natin at magiging kaluluwa na lang tayo, doon po natin mararamdaman yung gaano kabigat yung energy na dala-dala ng kaluluwa natin. Dahil lahat ng energy naka-attach yan sa kaluluwa natin. At kaya maramdaman ng kaluluwa natin yung bigat ng energy na pasan-pasan niya. Dahil po, napakaswerte ng tao na may katawan pa dahil may pag-asa ka pa magkaroon ka ng repentance para i-cleansing yung soul mo. Para pagdating ng araw, wala po siyang mabigat na karga-karga o yung bagahe. Dahil po, kapag wala na talagang physical na katawan ang isang tao, napakabigat po ng dark energy na iki-carry ng soul natin. Dahil yun ang magpapahirap sa kanya sa kabilang mundo. Kaya nung hinarap ko yung the world of spirit, marami sila. Kaya sa simula, hindi ko din alam kung sino yung kakampi ko. At dahil nga universal spirit yung unang nakakita sa akin, kinuha ako ng angelic world o ng heavenly spirit para sila yung magbantay sa akin at sila po yung in-acknowledge ko din na magbabantay sa akin dahil hindi ko alam kung sino yung kakampi ko, sino yung hindi. Sa dami nila. Andyan yung dumating na sa point na nagpakita din yung spirit of fairy and the mermaid na nag-create sila ng clouds na parang may electric eel sa loob ng clouds na nag-spark yung light. Halos napaluhod ako at umiiyak at nagdarasal ako ng Our Father and Hail Mary dahil sa sobrang takot ko. Pero wala po akong magagawa at that time dahil month of April, May is a season of pandemic na kung saan sarado yung mga establishment na wala akong malalapitan para mahingian ng tulong at that time dahil nga bawal yung face-to-face dati. Kaya ang tanging kinapitan ko ay ang pagdarasal. Yun yung on how to believe kay God. Natutulungan niya ako sa pinagdadaanan ko sa buhay. Dahil po yan sa twin flame journey ko, kung bakit ko naranasan yung mga kababalaghan sa buhay ko. Andyan yung Universal Spirit, yung mga Galactic Federation, na mga spirit, marami po sila. Sabi ko dati, gusto ko sila makita ng naked eye ko. Pero one time, nagpakita nga sila through dream ko dahil nga sa dream natin, nagigising po tayo sa kabilang dimension, nakadepende sa atin kung saan yung gusto natin puntahan. At dahil gusto ko nga makita sila, nagpakita sila sa dream ko. At iba po yung mukha nila. Kaya natakot po ako. Kaya sabi ko, di bali na lang hindi ko sila nakikita, magparamdam na lang sila. Kahit umupo pa sila sa tabi ko, as long na hindi ko nakikita, okay lang. Kaya ko naman kasi sila maramdaman dahil true energy, kaya ng feelings natin maramdaman sila. Yung malamig sila. Pero through the years na kasama ko sila, nasanay na ako sa ganong environment. Dahil kahit nga yung electric fan ko, kusa siya nag-on kapag masama yung pakiramdam ko na parang yung moment na nasasaktan ako, na umiiyak ako, inaaliw nila ako.
lalo na yung mga angel, kahit yung mga song, umiiba yung lyrics niya. Tapos, ang dami talagang pangyayari na hindi ko mapaliwanag at that time, pero nangyari po siya. Kapag yung mag-direct yung energy natin from human world to another dimension of the world, pag nag-direct yung energy, nawawala po yung signal ng telecommunication po natin. Naba-blackout po yun. Ganun po kalakas yung energy kapag mag-connect. Pero kahit po ano man po yung skills natin in this physical world, kapag gusto po natin ng ma-improve yung skills natin, kailangan po natin ng focus and more siya sa practice and focus. Kaya kapag nasa soul level po, makakaroon ka po ng ma-improve mo yung skills mo pagdating sa soul level. True feelings kasi yun doon. So, mag-base ka sa feelings. Kailangan mo din ng practice and focus. So, sa pamamagitan ng mga meditation natin, doon natin ma-i-improve yung skills natin pagdating sa field of spirituality. Dahil nga, everything is based sa energy na kayang maramdaman ng puso natin, pero hindi kayang makita ng mata natin. Hindi lahat nakikita ng mata natin, pero kaya natin maramdaman dahil ngayon sa base lang sa energy. At dahil nga under ako ng the unknown world, nagkaroon kami ng parang telepathic na kung ano man yung iniisip ko, kung ano yung kailangan ko. Meron mga soul, yung nasa soul level na kaya nilang magbasa ng energetic. True energy, kaya nilang basahin at kaya nilang mag-connect sa akin. Dahil once na i-authorize ko sila to connect sa energy field ko, kaya nilang basahin yung mga lahat ng ginagawa ko. Kaya lahat ng mga kailangan ko dati is may mga tao na tumulong sa akin para maintindihan ko yung mga pangyayari, kung paano ko ma-improve yung sa soul level ko. Dahil kahit nasa buhay ako, gumagalaw ako in this physical world, pero lahat ng ginagawa ko is credit siya sa soul level. Kumbaga, nagtrabaho mo, lahat ng gawa ko sa soul level ako nagsimula. Bago ako nag-ascending sa physical na katawan ko. At ayun ang dahilan kung bakit nagturo ako. Nag-preach ako and nagturo ako based sa mga experience ko. Dahil po yan sa mga karanasan ko sa Twin Flame journey ko. Sa Twin Flame po, andun po talaga yung spiritual awakening na mahirap i-explain. Yung pag normal ka lang na tao, sa simula, sabihin mo sa sarili mo, ano ba, nababaliw na ba ako? Nasisiraan na ba ako ng ulo? Bakit ganito? So, ganun yung mga unang katanungan mo. Dahil mahirap ipaliwanag. Pero once na ma-overcome mo lahat ng fear mo, doon mo masasagot yung mga katanungan mo sa buhay. Na kahit sabihin man ng iba na napakalalim mong kausap. Pero ang mahalaga ay yung alam mo kung sino ka at ano ang pinagdadaanan mo. Dahil ikaw ang dumadaan, ikaw ang nakaranas, dapat ikaw nakakaintindi sa sarili mo. Dahil ito yung deep understanding ng isang tao sa sarili niya, sa sarili niyang pakiramdam. Dahil yung mga tao na nakakita sa'yo, sila yung mga tao na i-judge ka lang nila sa kung anong nakikita nila. Pero ikaw na dumaranas in the field of spirituality, ikaw yung nag-face ng mga
parang nasa fairy tale ka dahil nga kababalagan lahat. Kaya ikaw ang dapat nakakaintindi sa sarili mo. Yan yung love yourself first. Tapos kailangan mag-focus sa sarili mo, intindihin mo yung sarili mo, pakiramdam, feelings, at kung anong nangyayari sa sarili mo. At sa tamang araw, alam mo i-explain yung sarili mo. Kaya yun yung nangyayari sa akin at ganun ko hinarap yung mundo ng The Unknown World. Dahil po, sa bawat takot natin sa buhay, kapag ma-overcome po natin, nandun yung knowledge and understanding. Pero dahil nga sa takot ng tao, yun yung naging hadlang para maitama yung mga mali na paniniwala in this present time. Dahil kung magiging open lang tayo to explore the world of spirit, marami pa doon na mga knowledge and understanding. Kaya kapag sa field of spirituality ka, kailangan mo talaga yung focus and practice. Dahil andyan yung mga knowledge and understanding, kung hindi mo naman ginagawa sa sarili mo, wala din naman. Kaya kung gusto natin ng kaligtasan para talaga sa soul natin, we will focus sa feelings natin. That is, inner focus sa sarili natin para maintindihan natin yung sarili nating emosyon. Mentally and emotionally, dapat maintindihan mo kung anong nangyayari sa iyo. Makikilala mo yung sarili mo deeper pa doon. Kasi andun ka na sa point na wala ka nang pakialam kung anong sasabihin nila sa'yo. But alam mo kung sino ka. Ganito ko hinarap yung The Unknown World sa buhay ko dahil sa 12-year journey ko. Puno ng kababalaghan, puno ng takot na kailangan mo i-overcome. Pero dahil sa pagmamahal kung bakit na-inspired ako at nagawa ko, naging successful ako na ma-overcome ko lahat ng fear ko sa buhay ko dahil lang nagmahal ako. Kaya napaka-grateful ko dahil nakilala ko siya. In this physical world, kahit na wala man siya nung panahon na kailangan ko siya. Pero sabi ko nga, tatahakin ko ang mundo na to mag-isa. Dahil mag-isa din akong pumasok. Mag-isa din ako lalabas. Dahil gusto ko. Dahil gusto ko matutunan kung paano magmahal. Kung bakit nagawa ko to. Kung bakit pinasok ko ang mundo ng kababalaghan, ang mundo ng mga kaluluwa sa soul level natin dahil sa pag-ibig. Siya ang dahilan kung bakit ako naging matapang na harapin ang mundo na mahirap ipaliwanag, ang mundo na kinatatakutan ng mga tao pero nag-i-exist dahil tayo ay binubuo ng pisikal na katawan at kaluluwa.